Inahaplos ni Raf ang pisngi nito habang naghahalikan silang dalawa. Bigla, nagbagong posisyon nila at bahagya na siyang nakadagan dito sa tubig, habang patuloy pa rin ang kanilang halikan. Maya-maya pa'y napahinto si Pamela na may kung ano siyang naramdaman sa pagitan ng hita niya. Isang matigas na bagay ang tumutusok sa kanya, kaya kumilos ang kamay niya at hinawakan to upang alisin. Ngunit agad rin niya itong binitawan dahil sa gulat. Bahagya rin nagulat si Raf sa ginawa ni Pamela at lumayo dito. "Oh my God! Ano yung nahawakan ko?" Nagugulat pang tanong ni Pamela. Naparunok naman si Raf dahil maging siya'y nagulat sa ginawa ni Pamela. Ang nahawakan nito'y walang iba kundi ang matigas niyang alaga. Hindi niya napigilang mag-init dahil sa nagaganap sa kanilang dalawa. "I apologize. My body got awake because of you." Diretsyong sabi niya kay Pamela. Napataas naman ang kilig ni Pamela dahil sa sinabi ni Raf at saglit lang nalaman niya kagad ang tinutukoy nito. Kaya halos pamulahan ng mukha si Pamela dahil sa hiya. Sorry. Hindi ko alam na sa'yo pala yon." Naiiling na sabi ni Pamela. Natawa si Raf. Biglang ginulo ang buhok ni Pamela. "That's okay. Well, let's go. Nagugutom na ako. Bumalik na lang tayo mamaya dito," sabi ni Raf. Okay. Mukhang ganun din ako eh." Sang-ayon ni Pamela at tumayo na. Ganun din si Raf. Naunang umahon si Raf at tinulungan si Pamela. Na makaalis na sila doon pa rin sila dumaraan sa dinaaran nila kanina. Bago tuloy ang umalis doon, inaya muna ni Raf si Pamela na lumapit sa bumabagsak na tubig kaya pumayag naman si Pamela. Lumapit silang dalawa at sumandal. Bumabagsak sa kanila ang malamig na tubig mula sa itaas. Natatawa na lang bigla si Pamela dahil sinasabuyan siya ng tubig. Kaya naman gumanti na rin sa Pamela at ang mga batang nagsasabuyan ng tubig. Matapos na doon, lumusong na sila paalis doon. Bago makarating sa mababaw, bigla na lang hinila ni Raf si Pamela sa ilalim. At ang naroon na sila'y muling hinalikan ni Raf si Pamela sa ilalim ng tubig. Wala namang magawa si Pamela kundi ang tuguran ng halik sa kanya ni Raf. Tila hindi niya maramdaman ng pagkailang dito, kaya hinahayaan na lamang siyang gawin ni Raf ang gusto nito. Tila ba sinusulit ni Rafael ang oras at araw na kasama si Pamela. Matapos sila magkatawaan sa ilog, umahon na rin sila at bumalik doon sa inihanda nilang pagkain. Tulad nga ng sabi ni Raf, ay walang kahit sinong gumalaw dito. "Nakakagutom pala, no?" Maya-maya sabi ni Pamela, habang kumukuha ng pagkain. Napatingin naman si Raf sa kanya. Habang inaayos ang inihaw sa lapag. "Oo nga eh, at medyo napagod ako. Pwede mo ba akong subuan?" Napataas bahagya ang kilay ni Pamela dahil sa sinabi ni Raf at natawa. "Tss, oo na. Kahit alam ko nagkukunwari ka lang." Napapailing na sabi ni Pamela at agad sinubuan si Raf. Napangiti naman si Raf at napatango-tango habang nakatingin dito. Kumain na rin si Pamela at sinusubukan niya pa rin si Raf na talagang nagugustuhan nito. Paminsan-minsan pa hinuhuli ni Raf ang kamay nito at tila ba sisip-sipin ito. Kaya natatawa lang si Pamela sa kalokohan ni Raf. Patuloy silang kumakain at nagkakatuwa ang dalawa. Tila ba sanay na silang ganoon na magkasama. Matapos naman nilang kumain, uminumunon sila ng wine na dinala nila. Biglang gumanda ang bakasyon ko dahil nakasama kita. Maya-maya sabi naman ni Raf. Habang nakatingin kay Pamela na napapalingon naman sa kanya. "Why? I don't know why, I'm happy to be with you." Tugon ni Raf. Di naman nagsalita ulit si Pamela at nakatingin lang kay Raf na nakatitig din sa kanya. Naramdaman niya ang tingin nito sa labi niya na tila ba nais muli nitong tikman. Kaya hindi niya mapigilang makaramdam ng kakaiba sa tingin nito sa kanya. Tila ba pareho silang nararamdaman ngayong dalawa. Kahit kanina niya pa tinatanong si Raf kung ano sila dati, di pa rin niya maghilang magtanong. Dahil marami talagang tanong ang pumapasok sa isipan niya. "I feel the same way and I don't know why. Noong di pa nawalang alaala ko, ganito ba tayo? Ganito bang nararamdaman ko kapag kasama kita?" Nakita ni Pamela kung paano napangiti si Raf sa kanya. Tila ba natutuwa ito sa kanyang sinabi. Ngunit naroon pa rin ang pagkabahala sa posibleng mangyari. "Hindi tayo ganito noon. To tell you the truth, we just met 3 days ago at the bar. We just talk and have a drink. That's it. Tsaka ako nagpunta dito sa isla." Sagot ni Raf kay Pamela. Napatango-tango si Pamela. Inubos ang laman ng kanyang baso. Napapaisip tuloy siya kung bakit ganun ang nararamdaman niya kay Raf. Naisip niya kung totoong sinabi nito. Nakamakailan lang sila nagkakilala. Hindi niya maintindihan kung bakit natutuwa siyang kasama ito. Na kung bakit magaan ang loob niya sa lalaki. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang nararamdaman ko sa'yo. Bakit nga ba magaan ang loob ko sa'yo? Pahayag niya dito.
I think because that's what you feel before you lost your memory. I am important to you, that you cannot accept it to yourself. Kaya ka nagtataka sa kung anong nararamdaman mo sa akin. Tugon ni Raf kay Pamela. Nahihila kapag salita matapos yung marinig. Nilapag ni Raf ang hawak niyang baso at bahagyang lumapit kay Pamela. Hinawakan na isang kamay nito. Marahan niya itong pinipisil at napapangiti. Ganon din ang nararamdaman ko sa'yo. Hindi ko malaman kung bakit tila hindi ka nawala sa isipan ko. Simula na makilala kita. Kahit nung umalis ako papunta dito, hindi ka nawala sa isip ko. Nais ko nga manatili doon sa resort ko saan kita nakilala. Ngunit alam kong hindi ako pa pwede magtagal. At lalong di kita maaaring lapitan. Kaya masaya ako dahil kasama kita ngayon. Pag-amin ni Raf at iniangat ang kamay niya upang hawakan ang pisngi ni Pamela. Bahagya namang napapikit si Pamela dahil sa mainit itong haplos sa kanyang pisngi. Tila may kung ano siyang naramdaman sa paghawak ito sa kanya. Bakit hindi mo ginawa? At bakit hindi pwede? Tanong ni Pamela at napatitig ngayon sa mata ni Raf na nakatitig sa kanya. Hindi nakasagot si Raf. Hindi niya kasi masabi dito na nakatali na ito sa iba. Para bang ayaw niyang malaman muna nito na may asawa na ito at ang asawa nitong dahilan kung bakit ito napahamak at nawalan ng alaala. Hindi pa niya kaya at lalong hindi matanggap ang katotohanan iyon. Nais na maging makasarili para makasama niya ito na mas matagal at nais ang iparamdam dito kung gaano ito kahalaga. I will tell you later. Okay lang ba? Saan niya rito? Wala nang nagawa pa si Pamela kundi ang tumango na lamang sa sinabing iyon ni Raf. Maging siya ay nakaramdam ng kaba sa kung ano ang malalaman niya. Kaya kahit gusto niyang malaman, ayaw niya munang marinig. Tila ba sapat na muna ang konting impormasyon niya sa kanyang buhay. Napangiti naman si Raf sa kanya. Ganoon din naman siya. Muli sila nagpatuloy sa kanilang usapan. Ngunit hindi na iyon tungkol sa buhay ni Pamela. Habang pagkukwentuhan sila ay pinagsaluhan na nila ang dala nilang wine at nais sila itong upusin. Bago magtungo sa campsite na sinasabi ni Raf kay Pamela, binuksan na James ang pinto ng kanyang apartment nang marinig niyang kumakatok dito. Kakabalik lang niya mula sa Tagaytay. Nagpa siya siyang bumalik na lang muna tayaan ng mga tao na inutusan niya sa paghahanap kay Pamela. Dahil sa sinabi sa kanya ni Beryl na buhay si Pamela at alam nito kung nasa nito ngayon, naging panatag na siya. Ngunit hindi niya muna yun sinabi sa magulang ni Pamela o kay Vera na lagi siyang kinukulit itong nakaraan. Simula nga nang mawala si Pamela. Hindi rin siya nagsabi ditong babalik na siya sa Maynila. Para iwasan ito pansamantala, ngunit hindi niya iiwasan. Inaasahan ng bisita na siyang kumatok sa kanyang pinto. Agad itong pumasok nang buksan niya nga ito. Sinundan na lamang niya ito ng tingin at nagtama ang kanilang mga mata. Nakikita niya ang inis dito. Bakit di mo sinabing babalikan na dito? Mataray na sabi sa kanya ni Vera. Ito ang binibisita niya na hindi inaasahang darating. Wala siyang sinabing aalis siya sa resort. Kaya nagtataka siya kung paano nito malalaman na wala na siya doon. Hindi siya sumagot at naglakad na lang siya patungo sa couch. Tsaka kinuhang nasa malit na mesa. Kasalukuyan kasi siyang umiinom at nakaubos na siya ng 2 bote. Ang beer pa. Iniiwasan mo ba ako? Muling sabi sa kanya ni Vera. Napatingin siya dito. Yes. Diretso niyang sagot na naging dahilan para mapasinghal si Vera sa kanya. Wow may gana ka pa talagang iwasan ako. Bakit? Natatakot ka ba dahil sa ginawa natin kay Pamela? Huwag kang anduwag. Seryoso nitong sabi sa kanya. Naging seryoso ang tingin niya dito. Ngunit hindi niya masabi kung ano nasa isip niya ngayon. Gusto niyang sumbatan to sa kanilang ginawa, ngunit alam din niya na hindi lang nito kasalanan ang lahat dahil maging siya'y meron din. Umiwas na lamang siya nang tingin dito at nagpatuloy sa pag-inom. Wala na tayong magagawa pa kundi ipagpatuloy ang sinimulan natin. Naghanap ako ng bangkay para ipalit natin kay Pamela at nasa morgue na ngayon. Hindi na makilala pang mukha nito, kaya isipin nila na ito nga si Pamela. Then they will be having a funeral this night. Alam na rin ni Tita ang tungkol dito at iisipin nilang lahat na wala na si Pamela at patay na ito. Sabi sa kanya ni Vera. Natigilan naman siya sa sinabi nito at nagagulat pang napatingin dito. Hindi niya alam kung ano ang masasabi ng lahat ng kanyang narinig mula dito. Seryoso ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi makapaniwalang sabi niya dito. Napangisi naman si Vera sa kanya. Yes, and soon, they will announce you as the president of the company and so do I. Sa ngayon, makinami muna tayo sa mga buena fe.
Nakangising sabi pa nito. Walang salitang lumabas sa bibig ni James. Nais man niya magsalita tungkol sa kalagayan ni Pamela na natili lang siyang tahimik at gawin ko anong gusto nito. Ngunit naroon pa rin ang pangamba na baka bukas o sa sunod pang mga araw, biglang lumitaw si Pamela sa kanilang harapan. Isang nakakalungkot na balita ang nalaman ng mga kamag-anak ng pamilyang Buenafe dahil sa pagkawalan ni Pamela. Lahat ng mga ito'y dumating para makiramay sa pamilya. Pinakremate na lamang nila ang bangkay dahil halos hindi na makilala ang mukha nito at ginawa na rin nila ito ng test. Nakumpirma naman nilang ito nga si Pamela. Hindi makapaniwalang lahat dahil nakaraan lamang kinasal pa ito. Tapos ngayon malalaman nilang na-aksidente ito na naging dahilan upang tuluyan itong nawala. Habang unti-unting dumarating ang mga tao para makiramay sa pamilya, dumating din sina Alice kasama si Brian. Bumaba si Brian sa kotse at pinagbuksan niya ng pinto si Alice na seryoso nakatingin sa paligid. Nasa isang private chapel sila at nakikita niya kung gaano karami mga taong nakikiramay ngayon sa pamilya ni Pamela. Seriously? Sino nakaisip ng ganito? Mariing sabi niya sa sarili. Relax. Natitiyak kung alam mo na kung sino, pero kailangan mong kontrolin ang iyong sarili. Paalala pa sa kanya ni Brian na maging ito hindi makapaniwala sa nakikita. Noong nalaman nilang ibuburol si Pamela, nagulat silang pareho at hindi makapaniwala. Hindi nga mapigilan ni Brian si Alice na magwala dahil sa nalaman nito. Kaya nanggigigil ako ngayon at gusto ko siyang ilampaso sa abo. Naiinis pang sabi ni Alice. I feel that, but still, you need to calm yourself, okay? Let's go. Wika ni Brian. Kaya't napabuntuhan nga lang si Alice at sabay na silang pumasok sa loob ng chapel. May ilang napapatingin sa kanila dahil silang dalawa lang ang nakasuot na ibang kulay dahil halos itim ang kulay ng mga suot nito. Samantalang si Alice nakapula habang si Brian naka-formal attire. Tahimik sila naglalakad hanggang sa makapasok sa loob ng chapel. Na makapasok sila, nakuha agad ang atensyon nila sa dalawang taong nakatayo sa gitna habang umiiyak. Nakikita nila ang ina ni Pamela habang nakalalay dito ang babaeng kinaiinisan ni Alice. Hinanap na mata ni Alice James at nakaupo ito sa gilid, napalingon sa gawin nila. Nakita niya kung paano tumatigilan na makita silang dalawa ni Brian. Iniwas lang niya ang tingin dito at seryoso naglakad patungo sa kinaroroonan ng ina ni Pamela. Tita? Tawag niya kay Mrs. Buenafe na napalingon sa kanya. Maging si Vera napalingon din sa kanila at naging seryoso ang tingin sa kanya. Tita, condolences. I don't know what to say. I was so shocked when I found out about what happened to Pamela. Malungkot na sabi ni Alice at yumakap dito. Agad naman tong napagulhol kaya marahan niyang hinaplos ang likod nito at napatingin sa harapan nila. Isang malaking picture ni Pamela ang naroon, habang sa ibaba nito ay naroon ang isang maliit na banga kung saan nakalagay ang abo nito. Napabuntong hininga siya at bahagyang napatingin kay Vera. Mariin siyang nakatingin dito, ngunit tinaasan lang siya ng kilin nito at umirap sa kanya. Napansin niya kung paano to napalingon sa kanya, sa kasamang si Brian, at nakita niyang pagtataka sa mukha nito. I was so shocked to Iha. Kamakailan lang nakakasama ko pa siya. Tapos ngayon ito ang mangyayari sa kanya. Hindi ako makapaniwala. Umiiyak pang sabi nito. That's unexpected, tita. I hope these people behind the accident will pay for what they have done. Don't worry, tita. Gagawin kong lahat para hindi nila matakasan ang ginagawa nilang to. Mariing sabi ni Alice at muli, napasulyap kay Vera. Umirap siya dito at saka lamang bumitaw ng yakap sa kanyang tita. You need to rest, tita. Ako nang bahala sa ibang bisita dito. Sabi niya rito at inalalayan itong makaupo sa isang upuan, kung saan naroon din ang kanyang ina na agad umalalay dito. Bumalik siya sa gitna kung saan naroon sina Vera at Brian na bahagya pang nagkatitigan. Excuse me? Sabi niya at bahagyang dumaan sa harapan ni Vera, kaya napatras at buntik pa niya itong matapakan. Kumuha ng kandila si Alice at nagsindi. Ganon din ang ginawa ni Brian. Pamela, alam mo bang naiinis ako ngayon? Gusto kong magwala at itapon lahat ng nandito. Pero alam ko rin na hindi mo magugustuhan yon. Kaya magiging mabait ako ngayon para sa'yo. Sabi ni Alice. Silang tatlo lang nakakarinig. Napalingon naman si Brian kay Alice dahil sa sinabi nito. Ganon din ang nararamdaman ko. Gusto ko ring magwala. Kung sino man na may gagawin nito ay talagang mapaparusahan. Sabing bigla ni Vera. Naikyom naman ni Alice ang kanyang kamay at napatingin kay Vera na dumaloy sa pisngi nito. Natawa pa siya sa nakita. Vera, can we talk in private? Yun tayong dalawa lang. Sabi niya rito. Napatingin naman si Vera sa kanya at bahagyang napatitig, saka ngumiti. Sure, let's go outside. Sagot nito.
Nauna pa tong naglakad palabas at nang akma na siyang susunod, hinawakan ni Brian ang kanyang kamay, kaya napatingin siya dito. Remember what I've said, Alice? Seryosong sabi nito sa kanya. Don't worry, I know my limits. Maraing sabi nito at lumabas na. Napabuntong hiningan lang si Brian. Napatingin sa harapan ko sa nakikita niyang litrato ni Pamela. Bahagya siyang napailing at naglakad palabas ng chapel. Ngunit hindi pa siya nakakalabas nang bagyang may tumabi sa kanya at napatingin siya dito. Nakita niya si James. Seryoso nakatingin sa kanya. I think we need to talk to. Sabi nito sa kanya. Natawa na lamang siyang tumango dito. Sabay silang lumabas at nagpunta sila sa medyo malayo sa bisita na nasa labas. Nakakita naman nila ang kinalaroonan ngayon ng dalawang babae. Nakakalapit lang ni Alice kay Vera. I was surprised when I saw you with Alice. Ano meron sa inyong dalawa? Seryosong tanong ni James. Napangisi naman si Brian at napatingin kay Alice. Well, our meeting is unexpected. We became friends and found everything happens in our surrounding. Especially about you and Vera. We shared secrets and we agreed to be partners. Of course. I saw her attractive, that's why I want to close with him. And soon maybe I will win her heart. Pahayag ni Barla talagang sinabi niyang totoo dito. Dahil ganun naman talaga ang nangyayari sa kanila ni Alice. Hindi nga lang siya sigurado sa huli niyang sinabi. Napatingin siya kay James na hindi nakapagsalita sa kanyang sinabi at tila nagulat sa sinabi nito. Is it really surprising? Natatawang sabi niya kay James. Napaiwas ang tingin sa James dahil hindi niya inaasahan na sasabihin nitong totoong nasa isip nito. Ngunit naguguluhan pa rin siya sa nangyayari. So Alice knows everything about me and Vera? Sabi nito. Well, I think. At mukhang nasabi ko na yan sa'yo, di ba? Ang kulang na lang talaga si Pamela. Naisip mo ba na baka isang araw, bigla siya magpakita sa inyo? Ano nga bang mangyayari kapag bumalik si Pamela? Nakangising sabi ni Brian. Di naman nakapagsalita agad si James at napatitig lang kay Brian. Pumasok na rin sa isip niya mga posibilidad na iyon, kaya nakaramdam siya ng kaba. Ngunit nasa isip pa rin niya na kailangan niyang pagbayaran ang nagawa niya dito, lalo na nga at kasal silang dalawa. Hindi ko aakalain na kaya mo tong gawin, o kayong dalawa. You look desperate for something. But remember, even if there's someone protecting behind her, you still need to pay for what you have done. Seryosong sabi ni Brian at tumalikod na kay James. Walang kahit anong lumabas sa bibig ni James, at tila tinanggap na niya kung ano man ang nangyayari. Napatingin pa siya sa kinaroroonan ni na Alice, at nakita niyang seryoso ito nag-uusap. Hinayaan na lamang niya ang dalawa at muling pumasok sa loob dahil baka hanapin siya ng kanilang pamilya. Samantala, tila nais ni Alice sa bunutan si Vera habang nakataas kilay na nakatingin sa kanya ngayon. Nakatitig lamang siya dito habang kanina pa ito nagsasalita sa kanyang harapan. Pwede ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hindi yung magtititigan lang tayong dalawa. Ano bang problema mo? Mataray pang sabi ni Vera dito dahil kanina pa siya naiinis sa presensya nito. Ngunit imbes na sumagot, isang malakas sa sampal ang tumama sa kanyang mukha mula kay Alice. Naguguluhan naman siya nakatingin kay Alice habang hawak ang kanyang pisngi. Napasulyap siya sa mga bisita at walang kahit sino nakapansin sa ginawa ni Alice sa kanya. What the hell? Mahina at mariin niyang sabi kay Alice. Hell? Do you want to see hell? I will give that to you if you want, bitch. Sagot naman ni Alice dito. Alam mo matagal na ako nagtitimpi dyan sa pag-uugali mo ha? Ano bang problema mo at bigla kang nanakit? Gusto mo bang makatikim ng sampal sa akin? Ibibigay ko sa'yo. Mariing sabi ni Vera. Natawa naman si Alice sa sinabi. Alam niya namang kayong ibigay ni Vera sa kanya. Inihintay nga niya dahil gusto niyang maramdaman kung masakit ba o hindi. Alam kong kaya mong ibigay sa akin yun. Baka nga higit pa rin ang ibibigay mo. Yung may pasabog pa siguro. But of course, it will never gonna happen. Well, I just want to talk to you because of Pamela. Seryosong sabi ni Alice, and what about her? Nakataas kilay pang tugon ni Vera. You! Sambit ni Alice at bahagyang humakbang palapit kay Vera, kaya napaatras naman ito. Napakunot noon naman si Vera nakatingin ngayon kay Alice. Hindi ko alam kung kailan kayo nagsimulang dalawa ni James, pero masasabi ko ang galing niyong magtagong dalawa. Pinaikot ninyo si Pamela at inaahas mo pa. Ang galing magpagpagga pa, sobra? Mariing sabi ni Alice dito. What are you talking about? Ha, malamang alam mong tinutukoy ko. Huwag ka masyadong pa-inosente dahil hindi bagay sa'yo. Seryosong sabi ni Alice habang nakatitigayin kay Vera. Napatiimbagang naman si Vera na ikuyom ang kanyang kamao. Tila ba nais ng manakit dahil sa sinabi niya ni Alice? Napansin naman ni Alice ang naging reaksyon na yun ni Vera, kaya natawa na lamang siya.
Oh, mananakit ka ba dun sa reaksyon mo? Huwag kang mag-alala, lagi akong handa. Ito ang tatandaan mo, Vera. Kapag may kinalaman ka sa pagkawala niya, ay sisiguraduhin kong lalabas lahat ng baho mo. Lalo na ang relasyon ninyo ni James. Sisiguraduhin kong makukulong kayong dalawa. Sa ngayon, magpakasaya ka muna sa pagkawala ng pinsan ko. Dahil kapag napatunayan kong lahat, himas rehas kayong dalawa ni James. Maraing sabi niya at tinilikuran na ito.